Anong basa mo sa magiging impeachment? Ako, to be honest, Prof. Chelo, I tried to read it in terms of political alignments before. But I realized if we simply read it in terms of political alignment at hindi talaga yung honest to goodness na pag-assess kung whether ito bang si Sara Duterte deserves to be convicted, base dun sa merits nung nakasalang ng lustay ng pera, di ba? Yeah. Para instead of us reading at this na parang foregone conclusion na ang mga senador will vote against impeachment, we should actually demand. I-demand natin sa mga senator judges na, hey, wait, nang lustay yan Yep. Kurakot yan dapat lang yan na i-impeach. Ayokong i-concede yung simpleng pagbibilang ng mga senador na most likely will vote no to conviction. I would not concede na gagawin dapat nila yon. Gusto ko igiit na ano kayo na nasisiraan na ba kayo ng bayet? Kung hindi ba naman betrayal of public trust yan, high crime. Ang paglustay ng hundreds of millions, if not billions of pesos. Di ba? Parang tulad ito ng Estrada impeachment. During the Estrada impeachment, no one was counting. Wala namang nagbibilang Ilan dyan ang most likely na mag-a-acquit? Ilan dyan ang hindi? Wala namang nagko-conclude na impeachment is a foregone process na. Hindi yan makukonvict. Wala namang ganun yung impeachment ni Estrada. Everyone was focused on what he did. Yung dun sa wetting ng mga payola. And everyone was demanding na dapat i-convict yan. To such a point na ang naging development ng impeachment, it was settled not sa Senate. The Senate tried to isabotahiin ang process by concealing evidence, huwag buksan yung second envelope. But because ang mamamayang Pilipino ay hindi nakafocus doon sa likely votes ni ganitong mga senator judge, nakafocus doon sa actual fact na guilty yan at kailangan yan parusahan. Kaya nasettle sa streets, sa EDSA 2. That's why I will not make any analysis on the impeachment just by saying na most likely itong mga senator judge na to magre-realign kay Duterte. No. We must focus on convict ba talaga siya? And para sa akin, convict si Sara Duterte. Ano bang ginawa niya, di ba? Imagine mo merong teacher na na-convict nga sa 5,000 pesos. 5,000 pesos, 11-year sentence. Ito, 125 million nilustay in 11 in 1 year. Meron pang 274 the next year. Oh, meron pa. That's just I think the DepEd, no? Confidential funds. That's the remaining months nung naupo sila bilang Vice President. The next year, she got a full year confidential fund. At nalustay niya rin. Yes. Na hindi niya napaliwanag. Hindi naman 11 days, 1 year. Pero hindi pa sinisilap kung paano niliquidate yun Diba? And yung mga resibo na pang-liquidate, yung mga invento, mga pangalan na doesn't even exist based dun sa National Statistics Office, di ba? They don't exist yung mga names na yun, mga Mary Grace Piatos na yan. So, gusto kong simulan natin na i-focus ang ating mga attention dun sa ka-convict rather than anong bang chances neto. Kasi otherwise, we would be conditioning everyone to the fact na wala na yan. Hindi na tayo magde-demand. Hindi na natin pwedeng isettle sa streets kasi sobra ang ginawang pangpoproteksyon ng mga kauri niyang mga dinastiya sa kanya. Di ba? I will not concede that yet. Na ito ay because I still bank on yung puwersa natin para itulak ang impeachment. Definitely, dapat ang impeachment ay wala lang sa kamay ng mga senator judges, di ba? Dapat invested tayo sa conviction ni Sara Duterte. That's why I don't agree with former Senator Franklin Drilon's assessment
na sinasabi niya na hindi yan makukonvict. Well, bakit naman, di ba? I mean, masyado tayong nagbabase doon sa alignment ng mga trapo. Ako gusto kong trapo nga sila eh. Weather. Yeah. So we need to check the weather. Ayaw kong isuko na tapos na ang impeachment. Na tama ka na importante itong prosesong ito. May palabas ang ebidensya, madiscuss, magkaroon ng pag-present ng mga witnesses, di ba? Malaman ng taong bayan and para, di ba, makita nila from the very process itself kung gaano nakasahol, umabot itong hindi lang si Sara Duterte, kundi ang ating buong gobyerno. So that they could make informed choices also. They can even intervene in the process. Mm-hmm. And tama ka, nagre-respond ang mga senador doon sa public opinion kasi at the end of the day, nakasalalay din naman ang kanilang pagkapit sa posisyon doon sa mood ng sa popular mood. Sa ngayon, ang popular mood lang ay pro Duterte. Yun lang ang kanilang tinitingnan. Tinitingnan nila na nanalo ang mga tulad nila Bato de la Rosa, nila Bongo, tulad nila Marcoleta. So ang kanilang pagme-measure ngayon, ako, ang lakas pa ng mga Duterte. Ano kaya kapag mag-flex muscle din tayo? Tayong mga puwersa na sukang-suka na sa political dynasty. Ayaw both kay Marcos at kay Duterte. Huwag isuko na tapos na ang impeachment. Di ba? So at least, di ba, mababalanse naman natin. Kasi imbalansyado naman talaga masyado yun. Kung sila mga pro-Duterte nag-i-express ng kanilang pagkamuhi sa impeachment ni Sara Duterte, dapat mag-express din tayo na dapat na-impeach siya. Dapat mag-flex din tayo ng muscle. Diba? And huwag tanggapin na tapos na yan. Impeachment is the next battlefield. 2025 elections ay yung battlefield, pero we have to shift into the political battlefield which is impeachment. And dapat yan ay magmo-mobilize ng mga puwersa on the ground. We must not look at it simply parang telenovela sa Senado na mag-scorecard tayo. Kailangan we should be invested in the result. Tayong mga nasa ground, kung merong mga Duterte supporters na invested sa result na yan at gustong ma-acquit si Sara Duterte, dapat ang puwersa ng pagbabago ay itulak ang proseso papunta sa pag-convict kay Sara Duterte because at the end of the day, hindi natin pwedeng sabihin na ang betrayal of public trust, high crimes, di ba? Hindi natin pwedeng i-dismiss dyan as a numbers game. Kung numbers game ang mga ganong seryosong mga krimen, di ba? Paano na yung mga mass murderer? Pwede pala nating numbers game yan kahit pumatay na ng libo-libo, milyon-milyon. Diba? Meron namang mga hindi natin isa-subject lamang sa political process. Kailangan natin itingnan itong seryoso na kasalanan ni Sara Duterte sa taong bayan. Panlulustay yan ng hundreds of millions. Kung si Erap nga, ayoko man i-compare, pero yung involvement ni Erap, weteng eh. Hindi pa nga taxpayers money eh. Ito taxpayers money na eh. Diba? Nagalit ang taong bayan nung kinunsil ang ebidensya doon sa impeachment court. Hindi binuksan yung the famed second envelope at nagkaroon ng people power ng EDSA 2. Diba? Ito pa kaya panlulustay sa pera ng taong bayan?